Hi there mga beloved kong soulmates, kamusta po kayong lahat? Andito po yung lingkod Renzo Tarot Channel para bigyan kayo ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyong lagi natangan, sinasabay ang pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Okay, ang ating pong reading na pagsasamahan ngayon ay para sa ating mga pinakamahal na nasa sign ng Sagittarius. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign, this is for you. Welcome po sa ating mga bagong subscribers. And kapag naka-resonate po kayo sa ating reading ngayon, huwag niyo kakalimutan na mag-comment, like, and share. And click the notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod nating videos na pagsasamahan. Okay? Last shuffle for you, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. At huwag na natin patagalan pa. Kamusta po kayong lahat? I hope you're okay, you're safe, you're healthy, and of course, you're happy. Sige? Kunin na natin, Sagittarius, ang iyong 10 baraha. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, Holy Spirit. 10 cards please for Sagittarius. 1. Kamusta po kayong lahat? Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo sapagkat kung wala po kayo, ay wala po ang success ng Renzo Tarot Channel. Simula noon hanggang ngayon, hindi niyo po ako iniwan. At talaga nakakataba sa puso po ang lagay niyong mga komento, mga positive feedback. Nababasa ko pong lahat ng comments. Maraming salamat po sa inyo. Actually, all over the world po, mga nanonood sa atin, mga galing pang US, all the way from European countries, Australia, may mga taga Norway, Japan, Saudi Arabia, Finland, may Switzerland, oh my God. Worldwide na talaga tayo. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Sige. Your 10 cards are complete, Sagittarius. Huwag na nating patagalin pa. Ooh. This is very strange opening card, ha? Sagittarius, it's an heartache. Okay, may konting kirot sa puso na nararamdaman ng mga Sagittarius ngayon. Ano ba ito? Titingnan natin sa mga susunod na baraha. But I can see her, the energy that I can feel her is disappointment about a person. Parang disappointed kayo. So, isang tao, frustrated. Okay, titingnan natin, ha? Sa mga susunod na baraha, Sagittarius. King of Cups. Disappointed kayo sa someone na parang nasa higher authority. Is it your boss? Is it your manager? Na parang pinipressure ka? Or parang pinipiga ka? I can feel her a pressure. Because this King of Cups is authority. Or parang someone na mas mataas ang posisyon sa'yo. Or maybe sa family members, it is your parents. Because this is a masculine, maybe tatay. Or basta someone in your circle na mas mataas ang medyo mas ma-impluwensya or mas may connection sa'yo. Okay, titingnan natin, Sagittarius. You're disappointed. Medyo disappointed ka daw. Ooh, Ace of Cups. So, this is related sa career talaga. Sagittarius, I'm telling you now, kasi pangatlong pangatlong card na natin to. So first and second card mo na 3 of Swords and King of Cups. Sabi ko, you're disappointed about a person in higher authority. At ito sinagot tayo ng baraha na related siya sa trabaho or related siya sa workplace. Sa mga hindi makaresonate dyan, just take what only resonates. But I can see her na this is a lesson for you. Actually, this is not a test. Okay. Sagittarius, listen carefully. Nangyayari yan, ginagawa yan is because this person is caring for you. May pag-care siya or parang tinetest ka because he or she wants to para makita o lumabas ang mas galing mo. Pinipiga ka, tinetest ka because alam niya na may capacity ka or may future ka. Malaki ang future mo. That's why this Ace of Cups, ito, kasi nakikita niya na talagang malayo mararating mo. Kung hindi ka niya pipigain, kung hindi ka ipapressure, hindi mo mailalabas ang innate talents mo or mas galing mo. So, if you're listening, Sagittarius, don't be surprised. Huwag kang lumaki yung ulo or gumante or something like that, magdabog, magtanim ng sama ng loob sa taong yan. Kasi that person cares for you. He or she is thinking about your future. Sagittarius. Okay, bibihira ang ganyan ngayon. Bibihira ka makahanap ng boss, ng parents, friends na parang ginagawa ang lahat. It's because at the back or behind that, the reason behind that is he or she wants you to succeed in the future. Sagittarius. Okay? So, Queen of Swords. Okay, tinetest din ito ang iyong decision making. Okay, this person wants also for you, Sagittarius, to be independent. To be free, na kahit kailanman, saan ka man darating ang panahon, kahit mag-isa ka na lang, ay magkakayanan mo ang lahat.
mapagtatagumpayan mong lahat. Okay? They are pressuring you for you to be brave, ayan, para maging matapang, para, para tanggalin yung mga hiya-hiya, for you to discover yourself more, Sagittarius. Okay? Ganyan talaga, di ba? May mga sitwasyon, may mga bagay na ginagawa sa atin, ang nangyari, for us to learn, para matuto tayo. Okay, but this Queen of Swords, I can see her. Okay? These people is pressuring you, or yung sitwasyon na yan ay pinipressure ka for you to learn, for you to be free, for you to be independent. Hindi yung parang puro asa na lang. Okay, you need to make your own choices, make decisions, your own discernment. Okay, Sagittarius? Sige. Ayan. From Queen of Swords, now the Queen of Cups. Okay. Kailangan mo talagang matuto. At the same time, ang matututunan mo rin dito sa Sagittarius is that for you to be observant. Huwag basta-basta magtitiwala. Huwag magpapaloko. All of these things ay ginagawa sa'yo o pinipurge ka, pinipressure ka, pinipiga ka for you to learn a lot of things. Kasi parang nakikita natin itong Sagittarius, parang isip bata ka pa eh. Parang masyado kang kumpiyansa sa sarili na kung tutusin, ang mundo ngayon ay napaka-competitive. Bawal na ngayon 2026 na year of the horse. Bawal na ngayon ang tutulog-tulog. Bawal na ngayon ang magsasayang ng oras. You need to do your part. You need to be active. You need to be quick. So, hindi na pwedeng ganun. You're already in the mature age, but ang pag-iisip mo, yung the way you act and the way you think ay seems na parang hindi pa matured. That's why, kaya ginagawa nilang lahat ng ito. Aside from caring, they care for you. It's because for you to grow up. Please, Sagittarius, grow up na. Okay, here, you need to learn to be observant, to do research first before. Kasi parang nangyari, mga decision na ginagawa mo, puro bara-bara lang. Kaya kapag nag-fail ka, kapag bumabagsak kung ano man yan, hihingi ka naman ng tulong. Of course, mababother itong mga tao na to. Kasi naman, sinabihan ko na, hindi nakinig sa akin eh. Sagittarius, tapos magagalit ka pa. Of course, you need to be matured. Sa panahon ngayon, hindi na pwede yung pepetics lang. Okay, Sagittarius? Comment niya kayo kapag naka-resonate kayo. Please, nagbabasa po ako ng comments. Like, share, and of course, don't forget to subscribe. Yan lang pong bayad na sisingilin ko sa inyo. I-subscribe nyo lang po ang channel ko. Masaya na po ako doon. Okay, Sagittarius, this is very interesting, ha? Let's continue. Oh my God. King of Cups. Queen of Swords. Queen of Cups. King of Swords. May pressure talaga. Magkatapat sila ng Three of Swords. Talagang, parang pinapakuluan ka sa pressure cooker ng mga taong to. Ng authority na to. Mas mataas sa'yo. If you can resonate, pwede makaresonate din dito yung mga relationship, pagsasama, pag-aasawa, partnership. Parang nakikita ko rin dito, sinasakal ka, nasasakal ka sa sitwasyon. Parang nangyayari, parang under ka. Parang you want freedom, gusto mo makalaya, gusto mo you want independence from this toxic situation. Okay? Kasi na-relate ko na siya sa love life kasi eto na, second row na tayo eh. Binigay na sa atin lahat sa taas, ngayon nandito na tayo sa baba. So, I can see her also a toxic relationship. Parang gusto mo na makawala, Sagittarius. Sakal ka na. That's why here you are. Sinagot tayo nitong Three of Swords. This is related to your love life. Toxic situation. Okay? So, we have here the Nine of Pentacles. Prosperity, abundance. Actually, hindi na pag-uusapan dito yung pera. Walang kinalaman dito yung pera kung bakit yung pinipressure. O bakit toxic itong relationship nyo. Parang sinasakal ka. Parang nasasakal ka sa pagsasama nyo. Hindi perang usapan dito. Okay, but something about your work, something about parang nai-intimidate siya. Na parang feeling niya nasasapawan siya. Or feeling niya parang gusto niya siya lang nasusunod. Yun nga, nakikita ka under ka talaga dito. This is in relation to relationship na sa mag-asawa, sa mag-jowa, or couple. Okay. Doon sa trabaho, doon sa unang row, sa trabaho related, so it's all about your boss na pinapressure ka kasi may gusto silang mangyari sa'yo. But now, dito na tayo sa baba. Pinag-usapan na natin dito relationship mo. Sagittarius. Okay? Hindi pera daw pinag-usapan. Kaya nangyari nga dito,
kahit nga yung sarili mong pera, kinukuha niya na. Gusto niya siya rin ako mag-control. Ito, King of Cups. Nagkatapat siya dito. Sagittarius. Tower. Okay. Don't worry. Tiis-tiis lang ng konti. Matatapos din yan. Why? This tower is about ending. The universe will make a way para alisin ka sa sitwasyon na yan or para siyang gumawa ng paraan para matapos na yung pinagdadaanan mo. Why? Here's the Ace of Cups, new beginning. Maring, don't worry, kapag magulat ka, kapag tinanggal ka dyan, baka mag-end a relationship o kung ano man, because toxic na, alam mo na yan, hindi mo paghihinayangan yan. Don't worry because may kapalit yan na mas magandang buhay sa'yo. Future, career. Okay, Sagittarius? Don't worry, cheer up. Okay lang yan. Kung hindi na talaga healthy, kung hindi na talaga, kung toxic na talaga, kung tanggalin mo yung universe, tanggapin mo. Huwag kang mag-self-pity or huwag kang manghinayang. Huwag kang manghinayang sa pagsasama or relationship, partnership na puro ikaw ang nasasaktan o ikaw ang nagsasakripisyo. No. You don't deserve that, Sagittarius. Ito na. Sa mga darating na araw, don't be surprised. Bibigyan ka ni universe ng mga signs kung kailangan mo na talaga mag-decide. Everything will be clear for you. Magiging malinaw ang lahat. Bakit nangyayari ang lahat ng to? You will connect all the dots. So, everything will make sense sa mga susunod. This is clarity, this is revelation. Marami ka pang matutuklasan. Marami ka pang malalaman. For you to make a decision. Okay na, sige na. So, kapag-decide na ako talaga. This moon card, the universe want to tell you that sa mga darating na araw, you will be guided with wisdom. Clear mind ang ibibigay sa'yo para maunawaan mong lahat. At the same time, magkaroon ka ng discernment for you to decide para makagawa ka na talaga ng desisyon. Hindi mo napapatagalin pa ito. Okay, Sagittarius, tapusin natin itong interesting mong reading with your 10th and last card. So, tinapos natin na napakagandang sagot mula sa universe. Here comes the sun, magkasunod pa sila ng moon. Ang gusto sabihin, you have a bright future ahead, Sagittarius. Huwag mo sasayangin ito sa mga tao, sa mga sitwasyon na hindi mo deserve. You are guaranteed. The universe wants to tell you that you are assured of a very bright future. You just need to help yourself. Malayain mo sarili mo. You need to be free. You need to be independent with a situation, with a toxic situation na you don't truly deserve. Okay, I'm wishing you the best, Sagittarius. I hope and I pray na marami nasasana si Sagittarius sa mga kapatid ito ngayon. At kapag nagustuhan nyo o nakarasanit po kayo sa ating reading, don't hesitate to comment, like, share, click the notification bell, and of course, don't forget to subscribe. Maraming salamat sa inyong walang saong tiwala, support at pagmamahal sa muling pagsama sa inyong lingkod. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-iingat po kayo lagi. God bless us all.